Good evening po sa lahat, people. Thank you sa mga, of course, sa aking mga solid supporters ko po. Thank you sa inyo lahat. Mag-ingat po palagi. Siyempre, of course, sana ay magustuhan niya aking mga vlog po, vlog po. Sa ngayon po, itong topic ay this is what we call BBM story po. Dahil siyempre mayroon siyang karamdaman na hindi maganda sa ang health. So, pakinggan po natin ang balita regarding po sa at Nits Vlog po. At Nits Vlog po. So, pwede kayo madirekta kay share or like kay Nits Vlog po. O pwede rin sa akin kay Gini Vlog po. Sana magustuhan niya aking vlog na Gini Vlog po. Siyempre, sa mga balita nito ay importante po para malaman natin ang sitwasyon sa ating bawat buhay ng Pilipino sa ating bansa, lalo na sa ating leader ng Pilipinas po, na si Bongbong Marcos. So, sa ngayon po, pakinggan natin ang what we call breaking balita regarding po sa balita nito. Sana ay maroon kayong matutunan at balita nito. Siyempre, of course, don't forget naman mag-like, to share po at least yung mga balita na Gini Vlog ay malaman din sa iba na hindi pa napanood sa aking balita. So, pakinggan natin ito kasi ito pong balita ay latest po. Ito. Sinundo na lang yung nag-actor. Oo ba yun, guys? Hindi ko makakalagtas na magbalik-balita. Si BBM ay malalaki na panganak sa dito. Pinigit lang daw magtrabaho sa saglit, makita sa telebisyon, or sa mainstream media, or sa atin, para sabihin na malusog siya at walang sakit. Dahil, ito ng palasyo, natatakot na sila na malaman na itong si BBM ay may sakit. Dahil natakot silang mapalitan ni Bibi Sara. O diba? Kung maalala niyo po, na ito si BBM, sabi ni Harry Roque, wala daw sa kanyang source, na si BBM daw ay naghabilin na kung anong mang mangyari sa kanya, mawala siya sa mundo, titiyakin daw na si Bibi Sara ay hindi makaupo sa Malacanang. Ito ang kanyang kapitan. Napansin niyo po ba? Nung nag-speech po siya sa kanyang event, kahapon ba yun, or nung isang araw ako sa ESDA, inubo siya, di ba? At hiningal, ilang beses po siya inubo. Parang hindi na niya kaya magtrabaho talaga. At mapapansin ko rin na may bit-bit po siyang toilet bag sa kanyang tagiliran. Doon daw po ito si BBM na nabubo. Kasi ito na si BBM ay kakagaling na daw ito sa operasyon. Ayaw lang talaga nilang aminin. Dahil dito nga natatakot na sila na baka mamaya biglang papalitan ni Bibi Sara, diba? So, pwede po natin i-zoom ito para malaman natin ang tunay na picture po o mayroon na iba. So, kayo na ang maghusga kung ano ang picture na to, kalagayan na to. Ito na po. I-zoom natin yan para malaman natin. Yan po. Sika, para nawala. Yan. Yan po ang stasyon na mayroon nakabukol sa what we call sa kanan yan. Yan po. Yan po. Sa kaliwa po. Yan i-zoom natin. Yan po. Yan po. Mayroong what we call malaking bukol dyan o ano yung bukol dyan. So kayo na mag-determine kung ano yan. Siyempre, of course, magaling kayo, mag-observe. So, lakayan pa natin. Yan po, yan. At saka, yan. Yan, so, yan. Yan po. Ang hitsura ng the body of President of the Province po. Pakinggan natin si Nets po. So ito yung itong post ni Jojo Guzman. At yung helicopter,
dahil sa kanyang sakit na diverticulitis. Inoperahan niya at pinutol yung mga bulok-bulok at tinanggal yung mga bulok-bulok. Tapos, nilagyan na lang ng toilet bag para doon na siya dumi sa kanyang toilet bag. Diba? Yan yung picture. Ay, kita niyo yung picture eh. Oh, ito yung post ni Harry Roque. Yan o. Grabe nagpansin talaga ng mga netizens. Kasi belt bag yan. Bakit siya mag-belt bag? Nasa event mag-belt bag. Tapos napapansin ng mga netizens, belt bag yan. Bakit dito lang, banda sa kapila? Ang may parang tawag doon sa Tagalog. Basta pansin nila na may parang purot-purot. Ang tawag doon sa Tagalog, lumugo ba, lumugo. Tapos sa kabila, wala. Kaya ayun, sabi nila, improve. Yes, yun. Grabe naman itong mga commenters. Imbis nag-focus ako sa picture, nabasa ko ito, nag-comment improve daw. Either catheter or bandage or ghost vintage project. Baka powdered milk, sabi ng mga commenter. So, hindi nila dinala sa Marcos Sr. sa ospital, dinala nila ang ospital sa Malacanang. Pangalawa, alam niyo ba na para hindi mag-leak out ang tunay na kalusugan ni Marcos sa Sr., sila'y nagdala pa ng mga dayuhang mga doktor. Kasi kapag namang dayuhang doktor, hindi magkakalat na katotohanan. Walang pagagalingan ng katotohanan tungkol sa estado ng kalusugan ni Marcos Sr. Kaya, nagdala sila ng sariling doktor. Sa dami naman kasi nagtakaw ng mga Marcoses, kahit magkano pa ang singilin ng mga doktor na dayuhan, nababayaran. Pangatlo, noong mga panahon na yun, wala naman talagang kalayaan ng malayang pamamahayag. So, kontrolado lahat ng impormasyon na nailagay sa publiko. At dahil dyan, naitago nga nila yung kalusugan ni Marcos. Now, bukod pa doon sa ang katotohanan tungkol sa kalusugan ni Marcos ay baka magresulta sa kawalan ng kumpiyansa sa kanilang mga Amerikano, siyempre, takot din ang mga Marcoses ng mga panahon na yun na kapag nalaman ng mga Pilipino na talagang maluhan ang kalusugan ni Marcos, hindi na sila matatakot na magkalsa ang pagreproduksyon dapat ng Marcos dahil alam nila wala nang kakasa, hindi na talaga kakagaling ng Marcos Jr. So, importante sa kanila na pasinungalingan yung kanyang karamdaman. Sa ganon, patuloy ang kumpiyansa ng Amerika, patuloy na matatakot ang mga Pilipino, ang tao kay Marcos, at hindi sila mag-iisip ng matalsingin na si Marcos. So sila po'y naging matatampay. Nagdududa ang taong bayan, pero dahil ang hospital ay nasa loob ng Malacanang, binibihisan nila si Marcos kapag yung mga pagkakataon para ipakita sa taong bayan na kunwari nagtatrabaho pa si Marcos. Totoo po, meron siyang kidney disease doon at prone to infection, nagkakaroon talaga siya ng mga functions na fully delivered. Malacanang. Kaya na po, wag po hindi ako magtataka kung ngayon as we speak, gumagawa na sila ng operating room, ng dialysis center, at kung ano-ano pa kinakailangan ni Marcos Jr. kapag siya'y natuluyang magkasakit. No? Dito nga sa kanyang diverticulitis na magre-resulta sa malawakang infection at magiging banta dun sa katunayan na iisa lang ang kidney niya at dapat maiwasan talaga ang infeksyon na mangyayari kapag di lumabas ang tubig sa katawan ni Marcos Jr. So sa tingin ko, dahil hindi pa gawa ang ospital sa Malacanang, nagpunta muna sila sa St. Luke's at pinasinungalingan nila na seryoso ang kanyang kalusugan at pinalalamas lamang na for medical observation lamang. Pero, meron po talaga pagkat na gayahin ang ginawa ni Marcos Jr. At sa tingin ko, while we speak, walang kaduda-duda, gumagawa na sila ng ospital kasama ang operating room dyan sa loob ng Malacanang para paghandaan yung dahil. Yun po ang ating balita regarding for today. Thank you sa inyong lahat. Siyempre, of course, sana ay meron kayong makuha o balita regarding po ito. At siyempre, sana magustuhan ninyo. Don't forget to like, to share po sa aking video na GV Vlog. Thank you po sa lahat, sa walang sawang support kay GV Vlog. At don't forget to like, to share po. Pwede kayo kay Nets at Nets Vlog po, direkta.
Again, thank you everyone. God bless everyone. Ingat po palagi. Bye-bye po.